Nagtiwala siya sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Palagi ko siya inaalagaan, ako ang nagdala sa kanya sa doktor at gumawa ng lahat. Kilala ba talaga niya ang taong pinaka-inaasahan niya? Hindi kami sigurado kung papapakamatay ito o may medical na dahilan. Nasa ospital pa siya kamakailan at ilang taon na siyang may sakit. Noong una, parang bigla ang pagkamatay lang ito hanggang lumabas ang katotohanan kasama ang isang nakamamatay na sandatang hindi inasahan ng sinuman. May kakaiba sa toxicology niya, may gamot sa katawan niya na hindi dapat naroon. Ano kaya yun? Ang tawag dito ay tetrahydrocannabinol. Ano yun? Karaniwang eye drops lang, yun yung Ocamlon. Sinasabi nila na sinusubukan nilang tingnan ito bilang isang papatay. Para sa akin, nakakabaliw yun, kaya nandito ako. Isa sa mga dahilan. Sa tingin niyo ba ako pumatay? Ma'am, Diyos ko, lumingon lang ako. Sa korte, nagdagpo ang dalawang kwento. Isa ay tungkol sa tiwala. Kilala ni Lynn si Jessie. Wala pa nung bata pa si Jessie. Ang isa pa ay pagtataksil. Si Lynn Hernan ay naging mas kapaki-pakinabang kay Jessie Kruszewski kapag patay kaysa buhay. Aling kwento ang paniniwalaan ng hurado? Kami, ang hurado, ay humahatol sa nasasakdal na si Jessie R. Kruszewski. Ako si Elizabeth Milner. Welcome sa episode ng Female Criminals. Nakilala natin si Lynn Hernan sa Milwaukee, Wisconsin. Ipinang-anak noong Hunyo, 1956 lumaki si Lynn Hernan sa Madison, Wisconsin na mga 1 oras ang layo. Ginugol niya ang halos buong buhay niya sa paggawa ng gusto niya bilang hairdresser at may-ari ng salon. Sabi ng mga kaibigan, saan man si Lynn, palaging maayos ang itsura niya. Mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga kuko, pati na rin ang kanyang mga alahas, araw-araw ay parang espesyal na okasyon. Sa kabila ng kanyang itsura at alindog, hindi kailanman nag-asawa si Lynn Hernan. Namuhay siya mag-isa. May matibay siyang grupo ng kaibigan na lading nandyan. Kahit walang sariling anak si Lynn, itinuring niyang anak ang isang tao. Anak ni Jennifer Flower, matalik na kaibigan ni Lynn, si Jessie Kruszewski. Nasaksihan ni Lynn ang paglaki ni Jessie. Ang mga litrato nila ay nagpapakita ng mapagmahal na relasyon. Ibang-iba si Jessie kay Lynn. Medyo brusko si Jessie at nakulong dati dahil sa pamimeke at pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Noong 2016, nakalaya siya. Noong taon ding iyon, naging tagapag-alaga ni Lynn si Jessie nang humina ang kalusugan ni Lynn. Ayon sa ulat, si Lynn ay may malalang problema sa tiyan, mataas na presyon ng dugo at sakit sa baga. Ngunit hindi pa matukoy ng mga doktor ang kanyang sakit. Matagal ding pabalik-balik si Lynn sa ospital, kaya full-time na siyang inalagaan ni Jessie. Tinutulungan din siya ni Jessie kapag nadadapa sa bahay. Si Jessie ang namimili ng grocery at magbabayad ng bayarin ni Lynn. Buong tiwala si Lynn kay Jessie at wala siyang pagdududa, pero lumalala ang kalusugan ni Lynn. Noong Oktubre 3, 2018, may natanggap na tawag sa 911 at si Jessie Kruszewski ang nasa linya. Iniulat ni Jessie na natagpuan niyang walang malay at hindi tumutugon si Lynn. Dumating ang EMS sa kondo ni Lynn at nadatnan siyang nakahiga sa recliner sa sala. Idineklara siyang patay sa pinangyarihan ng mga tauhan ng bumbero ng Milwaukee. Ayon sa Waukesha County Sheriff's Department, nakita ng mga deputy ang maraming dinurog na tableta sa dibdib ni Lynn at isang plato na may mas marami pang dinurog na gamot sa kaliwa ng kanyang katawan. Iniulat ng mga deputy na maraming bote ng niresetang gamot sa magkabilang mesa ni Lynn. Batay sa nakita nila sa loob ng bahay ni Lynn, ang kanilang kaunang obserbasyon ay maaring namatay si Lynn dahil sa labis na pag-inom ng gamot. Ayon sa isang kapitbahay na tinukoy lamang bilang saksi A sa mga dokumentong nakuha namin mula sa korte, pinadabas si Lynn mula sa ospital ilang araw bago siya namatay matapos siyang mabuwal sa kanyang bahay. Ayon sa kapitbahay, pinulungan nila ni Jessie Kruszewski si Lynn tumayo mula sa sahig. Ayon sa dokumento, sinabi ni saksi A na hindi niya naisip na mapapakamatay si Lynn. Ngunit kabaligtaran naman ang sinabi ni Jessie sa mga pulis. Ayon kay Jessie, sa mga pulis ng Waukesha County, kalalabas lang ni Lynn sa ospital noong Biyernes, bago siya namatay noong Setyembre 28, 2018. Hindi rin sila sigurado o pagpapakamatay ito o may medical na dahilan. Na-hospital siya bago nangyari at matagal na siyang may sakit. Talagang hindi kami sigurado, alam mo yun, kung ito ba ay dahil sa kung ano, kasi hindi malaman ng mga doktor kung ano talaga nangyayari. Kaya nakakainis talaga at literal na siguro 10 kahon ng mga medical na dokumento ang meron siya. Hindi talaga namin alam. Alam ko lang ang kalagayan at kinaroroonan niya. Pero yun lang. Alam mo, nakakainis talaga kasi ako naman ang palaging nandoon na nag-aalaga sa kanya. Ako ang nagdadala sa kanya sa doktor. Ako ang gumagawa ng lahat. Kaya yung hindi ko alam mo yun, at hindi ako nandun kasama niya sa ospital.
Nakakabala sa akin kasi iniisip ko kung kaya mo pang tumulong or gumawa ng mas mabuti. Yan ang pinakamahirap para sa akin. Hindi pa ako kailanman nakapagpo ng isang tao sa ganung kalagayan dati. At ayoko na itong maranasan muli. Sabi ni Jessie, nais ng ospital na manatili si Lynn para sa rehab, ngunit tumanggi siya. Sabi ni Jessie, dapat may home healthcare visit si Lynn noong Oktubre 1, pero inurong niya ito sa Biyernes, Oktubre 5. Sa reklamo, napansin ni Jessie na kakaiba si Lynn buong linggo. Ayon kay Jessie, tinatapon ni Lynn ang bayarin para hindi makuha ng ospital ang pera niya. Kapag tinitingnan ni Jessie ang mga gamot ni Lynn, minsan ay sobra-sobra o kulang-kulang ang bilang ng mga ito. Ayon sa ulat, sinabi ni Jessie sa mga investigador na tinuro ni Lynn kung saan ang mahahalagang papeles at ang gusto niyang mangyari sa mga pusa niya dahil ayaw niya mapunta sa nursing home. Bago siya pumanaw, palading nag-aalala si Lynn na baka mapilitan siyang lisanin ang kanyang bahay dahil sa mga medical na dahilan. Mukhang ipinapahiwatig ni Jessie na dahil sa lahat ng yon, posible raw na nagkaroon ng pagnanais si Lynn na wakasan ang sariling buhay. Kahit sa mga gamot niya, alam mo, araw-araw, kasi ang dami niya iniinom nung huli habang nasa ospital siya. Sinasabi ko, Olin, tandaan mo, kailangan mo inumin ito, kailangan mo inumin ito. Kukuha ako ng ilan para inumin niya, pero sasabihin niya nga inom ko na. Titingnan ko at sasabihin, hindi tama ang bilang dito, o hindi pa pala niya nainom. May mga pagkakataon na hindi siya nainom, minsan naman sobrang nainom niya. Ibig ko sabihin, hindi ko na talaga siya masabayan. Malinaw naman na parang pinipilit niya inumin ng gamot. Ang doktor ang magsasabi kung totoo yun o hindi. Palagay ko, oo, ito'y magpapakamatay. Sa palagay ko, may problema siya sa pag-iisip. Sa palagay ko, nung na-hospital siya, doon na siya sumuko. Wala silang nakita. Kaya kahit ano sabihin niya para makalabas, sinabi ko rin yun sa kanya. Sabi ko gusto lang niyang umuwi para makasama ang mga anak niya. Talagang ewan ko pagod na siya sa pagiging may sakit. At naiinis siya kasi hindi niya makuha ang mga sagot. Naminiwala si Jessie na mahal ni Lynn ang mga pusa niya at ayaw iwan ang mga ito. Binanggit din niyang si Lynn ay walang pamilya ni, wala ring kontak sa iba maliban kay Jessie. At lumalabas na si Jessie pa nga ang may kapangyarihan bilang Power of Attorney para kay Lynn. Aabutin pa ng ilang linggo bago makapadlabas ng opisyal na desisyon ang medical examiner tungkol sa sanhi at paraan ng pagkamatay ni Lynn. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng mga investigador ang kaso. Ayon sa mga dokumento ng korte noong Disyembre 19, 2018 nakipag-usap ang mga pulis sa isa pang saksi na tinukoy lamang sa dokumento bilang saksi C. Sinabi ni Saksi C sa mga investigador na naniniwala siyang sina Jessie Kerchewski at ang kanyang ina na si Jennifer Flower ay maaring sangkot sa pagkamatay ni Lynn. Ayon kay Saksi C, matagal na niyang kilala si Lynn at hindi siya naniniwalang mag-overdose ito, sinasadya man o hindi. Naniniwala si Saksi C na posibleng sangkot sina Jessie at Jennifer dahil nakatira sila sa bahay ni Lynn at ginagamit ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, di umano'y ginamit nila ang kanyang kotse at ibinenta ang kanyang mga ari-arian. Sa sumunod na buwan, tinanong ng investigador si Saksi B, pinsan ni Lynn, na nagduda kung bakit kay Jessie naiwan lahat ng ari-arian ni Lynn. Sinabi niya sa mga investigador na nagsagawa siya ng sarili niyang pagsisiyasat tungkol kay Jessie at natuklasan niya ang ilan sa mga nauna na nitong pagkakahatol sa pamimeke at panloloko. Gusto niyang matiyak na totoo ang testamento ni Lynn sa probate court at siguraduhin na walang kaduda-duda sa pagkamatay ni Lynn. Di nagtagal, kinumpirma ng medical examiner ang kanyang pinakamasasamang hinala. Noong Enero 2013, 3 buwan matapos mamatay si Lynn Hernan, inilabas ng Waukesha County Medical Examiner ang toxicology report. Ayon sa resulta, may nakamamatay na dosis ng tetrahydrozoline sa katawan ni Lynn na pangunahing sangkap ng eye drops. Sabi ni Dr. Linda Budretsky, medical examiner ng Waukesha County, hindi dapat may tetrahydrozoline sa dugo ng tao. Lason ito sa katawan ng tao at imposibleng maging ganun kataas ang tetrahydrozoline sa dugo ni Lynn kung sa mata lang niya ginamit. Sabi ng mga investigador, madalas tumawag si Jessie sa opisina ng medical examiner para alamin ang autopsy result ni Lynn. Ito from Foxfire Communications, si Jeff ito. Hi. Yes, I'm calling. I'm trying to find out some information. Wala akong case number o alam ang handler. Okay. Meron akong apelido at kung kanina ito nakapangalan. Sa totoo, sinusubukan ko yung makakuha ng impormasyon. Sige. Naalala mo ba kung saan nangyari yun? Nangyari ito sa Milwaukee. Ang nangyari, ang medical examiner ang nagbigay sa akin ng numero ninyo. Sige, ito ba ay tungkol sa death benefit kung nakausap mo ang medical examiner? Okay.
At ano apelyido ng subject? Herna. Hanan. At ang pangalan ay Lynn. Alam mo ba kung kailan ito nangyari? Pumanaw siya noong 3 ng Oktubre ng nakaraang taon. Okay. Hindi ko alam kung kailan ito na ipasa sa inyo o kung ano ang tungkol doon. Sa totoo lang, kausap ko ang medical examiner para malaman kung nasa ospital siya bago siya pumanaw. Ito ay isang bagay na dapat sana ay napansin ng ospital or kung ano man. Ano ba talaga ang nangyayari? If the medical examiner hasn't had any information in March. Ngayon lang niya sinabi na naipasa na ito sa inyong departamento. Kulang pa ang ebidensya laban kay Jessie kaya hindi pa siya naaresto. Makalipas ang ilang buwan, noong Hulyo 2019, dinala ulit si Jessie para sa panibagong interview. Marami pang tanong si Jessie na dapat sagutin, gaya ng tungkol sa pera ni Lynn Hernan. Siya pa mismo nag-aasikaso ng kanyang mga bayani nun. Sapat pa ba ang taras ng kanyang isipan para hindi? May mga bagay siyang ginagawa, pero sinasabi rin niya sa akin kung ano ang dapat bayaran. Sinasabi niya, ngayong buwan, ito ang kailangan bayaran. Ngayong buwan, ito naman ang kailangan bayaran. Halimbawa, may binabayaran ka ba sa sasakyan o ano paano? Hindi, wala akong binabayaran niya. Siya, puro credit card. Nasa tindahan siya ng credit card. Wala akong alam. Sa 6 na buwang, di magandang pakiramdam niya. Palagi ka bang nandun o halos araw-araw? Halos. At binabayaran ka ba niya araw-araw o lingguan? Hindi. Ibig kong sabihin, nagkaroon na kayo ng opisyal na kasunduan na, alam mo yun, na kumikita ka ng $20 kada oras. Walang ganun. Hindi, walang ganun kasunduan. Hinarap ng mga investigador si Jessie tungkol sa matagal na nilang alam. May kakaiba sa toxicology niya, may gamot sa katawan niya na hindi dapat naroon. Ano naman yun? Ang tawag dito ay tetrahydrozoline. Ano yun? Isang trading paraan ng paggamit ng moclodol ay bilang patak sa mata. Sabi ni Jessie, bumili siya ng patak sa mata para kay Lynn, pero hindi niya nakita si Lynn na ininom o nilunok yon. Lagi siyang gumagamit ng patak sa mata. Para saan niya ginagamit ang muna yun? Ginagamit niya yun para sa mga mata niya. Pero sobrang bilis niya maubos ang mga iyon na parang hindi naman makatuwiran. Maaari mo bang sabihin kung gaano karami ang ginagamit niya? Baka nagdala ako sa kanya ng 4 na bote habang nasa ospital siya. Palagi nilalagay niya yun sa mata niya. Sabi ko hindi pa ako nakakilala ng gano'n. Sabi niya, tuyo lagi mata ko. Palaji. Anong klaseng patak sa mata ang binibili mo para sa kanya? Kahit anong klase. Wala siyang pakialam, wala siyang magandang record. Hindi ako gumagamit ng patak sa mata, pero ang kinutukoy nating bisin ay iyon. Hindi, iba yon. Iba ang gusto niya. Hindi ko alam na hindi tinitingnan. Talagang hindi ko alam. Wala malalahanin ang ospital dito. Wala akong alam. Ibig kong sabihin, sabi nila nakausli yon sa kung ano niya. Sa nakarami lang linggo. Alam mo magagawa na hindi ko maintindihan. Sabi nila, hindi maganda sa'yo ang palaging paggamit ng eye drops. Iyon ang kinababahala ng medical examiner. Tiningnan ba nila sa bahay niya? May mga kakon siya nun? O isang pad? O... Kasi kilala siya sa paggamit ng eye drops. Oo. Kaya na ako napapatanong, ano ba yun? Kasi weird talaga pakinggan para sa akin. Nakita mo na ba siya naglalagay o nagsispray doon sa bibig niya? Hindi ko alam. May nakita ka na ba? Ginagamit ba niya ang salitang alak kapag umiinom ng tableta? Mainit. Anong ibig mong sabihin? Alak, tulad ng matapang na alak. Vodka pero, Diretsong vodka palagi. Yun ang pangunahing iniinom niya. pinaniniwalaan ng doktor na nagsuri sa bangkay na pinatay siya. Seryoso ka ba? Shit. Bakit ganun? Wala silang nakita kahit bote ng visin sa tabi niya. Tatanong mo na yan sa buong bahay niya. Pero hindi naman talaga siya gumagalaw ayon sa sinabi sa atin. Kaya ang medical examiner. Masasabi ko sa'yo, alam ko. Kasi may nagbigay nun sa kanya. Ako lang ang nandun. Nandun ako, hindi kita tinapakot. Wala akong binigay sa kanya. Lahat ng yon ay nasa banyo niya, nakalock doon, at may 2 sa nightstand niya. Hindi ako sanay doon. Nasa nightstand niya yun, kakabi niya. Sumusumpa ako sa Diyos. Alam kong nandoon yun kasi lagi niya nilalagay doon. May litrato ng nightstand. Talagang masinsinan na nagipagsusuri ng medical legal officer. Sangayon ako sa'yo, 100%. Pero wala mong kilalang gagawa o gustong gumawa ng ganun sa kanya. At hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko alam. Tinatanong kita. Wala akong kilala. Sinusubukan nilang ituring itong murder. Para sa akin, baliw yun. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Isa sa mga dahilan. Sa tingin niyo ba ako pumatay? Ma'am, Diyos ko, hindi ko ginawa.
Naniniwala ang investigador na makikinabang si Jessie sa pagkamatay ni Lynn Hernan. Magkano ang perang ibinigay niya sa'yo sa nakaraang 2 taon? Sa tingin mo, marami. Hindi ko alam. Kung sa dolyar ang usapan. Magbanggit ka ng isang numero. Siguro 20,000. Kung may forensic accountant na tumingin dito at sa tingin niya ay mas malapit ito sa 170,000, magugulat ka ba? Maaaring oo. Pero baka hindi Len, kaya hindi ko sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Parang binigyan pwede ng halos $200,000 sa loob ng 2 taon. Oo, binigyan niya nga ako. Ang totoo, minayaran ka niya ng $200,000 sa nakaraang 2 taon. Ikaw ang pangunahing humahawak ng pera. Ikaw ang nakalista sa mga account. Ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Oo. Ikaw ang humahawak ng mga bagay tungkol sa credit card. Alam mo kung ano ang nangyayari sa kanya sa usaping pinansyal. Uubos na ang pera sa lalong madaling panahon. Kaya papatayin ko siya dahil doon. Gumagawa ng kakaibang bagay ang mga tao. Bakit ko siya papatayin para sa pera? Hindi ko sabihin kasi naman. Pamilya ko sila. Parang sa tingin ko, hindi mo ginawa. Pag sinabi mong mamamatay tao, hindi ko agad maisip na ikaw ang pumatay sa kanya. Sa tingin ko, may sakit siya. At ayaw na niya, tapos na siya. At gusto na niya tapusin ang buhay niya. Kailangan niya ang buhay niya at gusto niya humingi ng tulong. Naiintindihan kita, pero sa tingin ko, nagsisinungaling ka. Pero hindi ko siya tinulungan. Palagay ko, binigyan mo siya ng bakuna. Hindi ko ginawa. Inaresto si Jessie pero sa ngayon, hindi ito para sa kasong murder. Pakiramdam ko, ngayon ay sinasampahan ako ng kasong murder. Pakiramdam ko nga. Sasabihin ko sa'yo. Uy, kumusta? Sasabihin ko sa'yo. Kausap ko ang probation officer mo. Dapat ako sa'yo ng tawag mo sa probation officer dahil sa usaping pinansyal. Hindi natuwa ang bigo mo sa perang natanggap mo nitong 2 taon. Iyan ang 100% katotohanan. Bumalik si Jessie sa mga investigador kinabukasan, ngunit hindi pa rin tugma ang kanyang kwento sa mga ebidensya. Lahat ng nakausap namin, nagsinungaling ka. Nagsinungaling ka kay Scott. Nagsinungaling ka sa nanay mo. Kinausap namin ang nanay mo kahapon. Ano ang pinagsinungalingan ko? Nag-usap kami. Sabi niya, walang dahilan para bigyan ka ng pera. Binigyan ako ng pera ni Lynn, pero noon pa yon. Bakit? Pero si Jennifer, ang nanay mo, ay tahasan nagsabi na hindi ka dapat nakatanggap ng malaking halaga ng pera mula kay Lynn. Dahil hindi niya alam yun. Aya palampasin ng mga detective kahit ano. Bidarik si Jessie para muling interbihin makalipas ang ilang araw at muling tinutukan ang mga bank account ni Lynn. Hindi mo ba naiisip na nakakaintriga na may nakatanggap ng hindi bababa sa $200,000 sa loob ng 2 taon? Asong taon po yan. At ang malalaking halaga ay matagal lang nakuha bago pa siya namatay. Wala naman yun kahit saan. Kaya bakit namin ibibigay sa'yo ang lahat ng pera nito? Ipinaliwanag ko na po yun. Marami po ako utang. Bakit ka kailangang intindihin ang utang mo? Dahil ganun po talaga siya. Pumayag si Jessie noon sa polygraph test, pero mas lalo lang siyang pinagdudahan. Sa tingin mo, paano ka nag-perform sa polygraph? Sa tingin ko, naging maayos naman ang ginawa ko. Sige, sa tingin ko, pumalpak ka. Sino? Ano yun? Di ko ba nila alam? Oo. Hindi ko nakita yun. Bakit hindi mo nakikita yon? Kasi hindi ako bumagsak doon. Alam ko hindi ako bumagsak doon. Hindi pwedeng bumagsak ako. Bakit naman? Hindi ako nagsisinungaling at wala akong ginawa masama sa kanya. Talagang wala akong ginawa sa kanya. At alam kong iniisip nyo na dahil ito sa pera, hindi pera ang dahilan para saktan ko siya. Hindi ko siya sasaktan kahit ano pa dahil mabuti siyang tao. Tinulungan niya ako sa pera. Ngayon, iniisip nyo na pinatay ko siya dahil doon? Don, ang sinabi ko na sa'yo kahapon, sa tingin ko, gusto na niya mamatay at tinulungan mo siya. Yun ang iniisip ko. Mukhang nakuha mo na, pinili mo ang perfectikong biktima. Isang taong walang pamilya at walang mga kaibigan. At ako ang pamilya niya. Ganoon din ang nanay ko. Tama, yun na yun. Gamitin niyo na lang yan. Oo, bakit ko gugustuhin mawala siya? Kasi naubusan na siya ng pera, nagbubukas kayo ng mga credit card at kumukuha ng mga loan sa pangalan niya. Wala akong ginawa ng wala ang pahintulot niya. Wala talaga. Ano kaya ang isipin ng kurado? Ano? Isipin ng kurado. Sigurado ako hindi maganda ang dating nito. May dahilan kung bakit di pa sinasampahan si Jessie ng kasong murder, hindi pa tinawag ng medical examiner na homicide ang kaso, at halatang may isang direksyong tinutumbok ang findings ng ME. May dinurog na mga tableta sa kanyang bibig. May dinurog na pulbos sa paligid ng kanyang bibig. May dinurog na pulbos din sa paligid ng kanyang ilong. May isang taong ginawang sobrang halata. Wala yan sa sistema niya.
Hindi pa ito umaabot sa therapeutic levels, kaya hindi sapat. Sa palagi ko, malapit talagang laman ang plato niya. Hindi rin siya uminom ng marami at 2 tableta lang ang nainom niya. Mahirap paniwalaan yun para sa akin. May 2 tableta. Kasi mas marami siyang ininom na tableta nung umaga na yun kaysa sa 2 tableta habang kasama ko siya. Well, ang mga forensic pathologist at mga doktor at mga taong nagsagawa ng pagsusuri ay hindi sanayon sa'yo. At hindi lang ito nangyari kahapon. Halos 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Kaya humaba ang investigasyon. Sa paligdara, Naiintindihan ko ang sinasabi mo. seryoso ang medical examiner. Ayaw nang tawagin itong homicide o murder kung hindi niya ito maipapaliwanag. Malabig siya na yon, pero paulit-ulit niya sinasabi, Chris, sa tingin ko, homicide ito dahil hindi tugma ang mga numero. Nang malaman ito, nagkwento na ng iba si Jessie. Matagal na niya tinitingnan ng bising at sinabi ko na sa'yo yon nung binanggit ko marami siyang binibili. Hinahanap niyang paraan para makaalis dahil 2 beses siyang dumamit ng pills pero hindi kumana. Naghahanap siya ng paraan. At kailan yon? Nung araw bago yon, sabi mo? Kung araw pa po yun, kailangan niyo bumili ng Kleenex gamit yon. At ito ay isang baso na siguro ganito kalaki. At yan mo karami, hindi ko alam yon dahil may laman na ang bote ng vodka niya noon pa. Noong huling beses na bumili ako ng bote, itinapon niya ito sa vodka niya. Kaya tinanong ko kung gaano pa karami ang matitira roon. Ginawa niya yun ng 3 beses, nagkasakit siya at nagkalat ng dumi sa kwarto niya. Ako ang nalinis habang nasa ospital siya. Bakit na nilagay yan sa rice cooker sa microwave? Ginagawa niya yun dahil naghahanap siya ng madaling paraan para makalis. Kinabukasan, lumala ang pressure at mukhang bumigay na si Jessie. May bago na naman siyang kwento. Sobrang nasasaktan si Lynn kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan mong ilahat-lahat. Lumumagang yan ng alas 2. Alam mo yun ang plano niya. Matagal ko nang alam yun, ilang buwan na. Nagkibigay mo ang bote sa kanya, kinakain ka ng konsensya. Masama ang pakiramdam ko, pero hindi ko inakalang madadadan ko siyang patay. Parang mangyayari talaga ito. Dahil ako ay isang. Other possibilities was gonna happen. Malaking posibilidad na mangyayari ito. Sigurado. Hindi naman. At alam mo yon. Dapat ko aminin na hindi ko alam na magkakaroon ako. Ako lang din ang tagapanasiwa ng ari-arian nung hapon na yon. Umikot sa isip ko na kung babalik ka ron, baka patay na siya. Hindi mo masabi sa kanya dahil napakabuti mong tao. Hindi. No. At napakasama ng pakiramdam mo. Napakasama ng pakiramdam mo tungkol sa lahat ng ito. Ako ning testamento niya sa bahay ay sina Anthony at ang nanay ko ang nakalagay. Yung huling testamento na nasa bahay. Para lang alam ninyo kasi malamang nakita niya na yon. Nandun yun, hindi ko alam. Gusto ko malaman ninyo. Alam din ang nanay ko. Isa pa, tinutulungan mo lang siya. Tapos na siya. Sobrang sakit at paghihirap ang nararamdaman niya at ginawa mo lang ang akala mong tama. Ganun lang kasimple. Ginawa mo ang akala mong tama. Tama ba yon? Sige, at pakiramdam mo ay napakasama ng loob mo tungkol dito. Tama lang naman yun. Ginawa ko ang gusto niya dahil yun ang gusto niya. Paulit-ulit siyang tumutol. Ngunit, ipinuhos niya rin ito. Ngayon, ito na talaga. Kung inisip kong tama ito, pinuto ko na sana ang baril para patahimikin siya. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ikaw yung taong ganun. Hindi ikaw yung taong ganun. Sa loob ng susunod na 2 araw, iginiit ni Jessie na hindi yon murder. Hindi ko siya pinatay at hindi ko kaya gawin yun. Naintindihan ko na tumulong ako. Ako ang bumili nun. Pero sa isip ko, alam niya kung anong iniinom niya. Siya ang uminom nun. Hindi ko siya pinilit na inumin yun. Hindi ko yun ipinilit sa bibig niya. Hindi ko alam yun. At doon ako nahihirapan. Gagawin ko ang lahat na taya ko. Hindi ko ito ginawa. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. May ginaparan kang papel, Jessie. Bumili lang ako. Yun lang. Pinili ko. Pero para sa kanila, tinitingnan nila ako pagpatay. Dumating ka, hindi mo kayang patakbuhin ng bus. Yun ang puti yung gusto niya. Alam niya kung ano yun. Alam mo rin yun. Hindi, Jessie. Alam mo, Jessie. Alam mo. Alam niya kung ano yun. Gawa niya yun. Eh, ikaw, anong ginawa mo? Ganun din ang espiritual. Pero hindi ibig sabihin na tama yun. Ha? Lagi sa. Hindi inaasang resulta. Hindi mo rin masasabing hindi mo sinadya dahil alam mo na. Sinaliksik yan ni Lynn at sinabi niya, maaari ka mamatay dahil doon. Maaaring ikaw matay niya yon. At alam mo yon. At alam mong sinabi niya yon. At alam mo may 6 na bote doon. At nag-aalala ka lang sa ilang F. Maaaring mangyari yon. Pinalikan ko lahat sa isip ko.
Paulit-ulit ko rin iniisip at tinatatan sa utak ko. Bakit hindi ko kinuha o ginawa yun? Pwede sanang mangyari. Hindi ko kinuha yung bote na yun. Kung hindi ninyo kinuha, hindi ninyo malalaman at hindi ko binuksan ang bote. Wala ang fingerprint ko sa bote na yun. Anin na beses na in-interview ng mga detektib si Jessie sa loob ng 10 araw, ngunit hindi pa rin siya opisyal na kinasuhan ng pagpatay. Noong Hulyo 16, 2019 kinausap ng mga investigador ang isa pang saksi na dating malapit kay Jessie. Maaari mo bang sabihin kung gaano na kayo katagal ni Jessie? Mga 3 taon na kami magkasama. Naririnig mo ang audio interview ni Scott Craig, ex ni Jessie. Anong kwento? Anong sinabi niya nangyari? Sinabi niya na umaasa siyang magpapamatay sa rin. Parang parang ganun. Sinidi niya sa akin na gawin ko yon at sabi ko, anong ibig mong sabihin? Paano mo siya natulungan? Eh, bahala siya doon. Dati sinabi mong namatay siya para sa kanya. Sigurado ka bang ginawa niya yun para sa kanya? Sinabi niya na gusto ni Lynn magpakamatay pag alam nilang dalawa na may 6 na bote na Vita doon. Sinabi ni Lynn kay Jessie na alam niyang kaya siyang patayin ng Vita. Iniin niya ang bote, ibinigay ni Jessie yon na alam niyang may 6 na laman at maaaring ikamatay ni Lynn at hinayaan niya minumin ito. Sinabi ni Scott sa mga investigador na lalo siyang naghinala nang biglang bilhan sila ni Jessie ng mamahaling regalo, pati ang kanyang mga anak at dating asawa. Dahil hindi kami naniniwala na ito ay genocide na ginawa ng kanyang asawa. Palagi siyang may pera, sa tingin ko umabot ng halos 300,000 dollar ang nakuha niya kay Lynn sa huling 1.5 taon ng buhay ni Lynn. Binibigyan niya ako ng regalo mula sa kanyang dating asawa. 17 taon kaming kasal. Nagkaroon kami ng 3 anak. Binigyan niya ako ng $100 gift certificate sa spa. At sabi ng asawa ko, waiter lang ako. Alam ko na kung kami mag-asawa, siya ang bibili ng ganoon para sa akin. Lagi rin niya inaalagaan ng mga bata. Pero yun ay... $100 hindi madarbo, pero medyo weird lang. Noong Hulyo 11, 2019 may balitang ibinigay ang mga investigador kay Jessie na hindi niya handa marinig. Jessie, kakasuhan ka ng isang huli ng homicide. Walang duda tungkol doon. Kakasuhan ka talaga. Ang tanong na lang ay kung alin ang gagamitin namin. Kung alin ang sa tingin ng opisina ng piskal ay sapat para sa kasong ito. Mangyayari ito, walang duda. 100%. Kakasuhan ka ng isang uri ng homicide. Reckless, first degree, doon natin kailangang alamin. Sige? At alam ko masakit marinig yan, pero hindi ako magpapaligoy-ligoy sa'yo. Ayokong makasuhan ka. Yan ang gusto kong sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman, makakasuhan ka. Pero gaya ng sabi ko, hinahanap pa namin kung may ibang ebidensya na magpapatunay na assisted suicide ito. Sa ngayon, wala pa kaming nakikita. May ebidensya ba kayong nagpapatunay na pinatay ko siya para sa pera? Yan pa rin ba ang pinaniniwalaan ninyo? Bukod pa sa mga naunang na pag-usapan natin, Hindi ko alam, oo. well, tinitingnan namin lahat ng financials. May financial ako tungkol sa financials, Jessie. Alam ko, siya. Kaya matindi. Matindi talaga. Kaya doon na kami ngayon. Ilang buwan inimbestigahan si Jessie Kruczewski habang nakakulong siya dahil sa parole hold. 2 araw bago siya makalaya, may lumabas na warrant of arrest. Opisyal na ito ngayon. Kinasuhan si Jessie Kruczewski ng first-degree murder sa pagkamatay ni Lynn Hernan. Ayon sa kanyang criminal complaint, nakipag-usap ang mga detektiv sa isa pang saksi na tinukoy lamang bilang Saksi G. Ayon sa dokumento, si Saksi G ay isang bilanggo sa Tecumseh Correctional Institution at naging roommate ni Jessie. Ikinuwento ni Saksi G sa mga detektiv na tulad ni Scott Craig, si Jessie ay nagpakita ng matinding emosyonal na pagbagsak at umamin na binigyan niya si Lynn ng ilang bote ng Vicin para patayin ito, hindi dahil sa pera kundi para matigil ang pagdurusa ni Lynn. Bukod sa first-degree homicide, kinasuhan din si Jessie ng pagnanakaw matapos matuklasan ng mga detektiv na kinuha niya ang halos $16,000 mula sa ari-arian ni Lynn. Ayon sa reklamo, gumawa si Jessie ng pekeng dokumento para palabasing ginamit ang pera pambayad ng utang kahit wala namang utang. Ang pera ay hindi na itala at pinaniniwala ang ninakaw ni Jessie. Naniniwala ang mga detektiv na higit $200,000 at $70,000 ang pandaraya.
Sa halagang iyon, mahigit $130,000 ang pinaniniwala ang nailipat ng mapanlinlang sa pamamagitan ng check mula kay Lynn papunta kay Jessie. Noong Agosto 6, 2021, idineklara ni Jessie Kruczewski na hindi siya nagkasala sa kasong first-degree intentional homicide at 2 bilang ng pagnanakaw na naililipat na ari-arian. Itinakda sa $1 milyon ang piyansa niya at nananatili siya sa Waukesha County Jail hanggang paglilitis. Dahil sa mga delay, nagumpisa lang ang paglilitis ni Jessie noong Oktubre 2020, 20 taon matapos mamatay si Lynn Hernan. Simple ang teorya ng persekusyon. Ipinunto nilang may malinaw na dahilan kung bakit gusto ni Jessie mawala si Lynn. Madalas nating marinig ang motibo sa TV at pelikula. Laging tinatalakay ng Estado ang motibo, pero hindi namin kailangang patunayan ito sa inyo dahil hindi ito kabilang sa 2 elemento. Kailangan naming ipakita ang intensyon, hindi ang motibo. Sabi nga ng tagubilin, nakakatulong ang motibo. Dito, simple lang. Habang sinusuri natin ang financial records, makikita ninyong ang access ni Jeng. Kruczewski kay Lynn Hernan ang nagpadali para manakaw niya halos lahat ng perang pag-aari ni Lynn Hernan noong nabubuhay pa siya. At dahil alam niyang siya ang magiging tagapangasiwa ng naiwang ari-arian ni Lynn Hernan, makikita ninyo na noong bandang Oktubre 3, 2018, mas naging mahalaga kay Jessie Kruczewski na patay si Lynn Hernan kaysa buhay. Ipinagdatanggol ng abogado ng depensa ni Jessie na may pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa at sinasabing ang pagkamatay ni Lynn ay dulot ng pagpapakamatay. Mahal ni Lynn si Jessie. Anak niya yun. Kasama siya sa grupong yun. Pero kung nandito si Lynn, hindi siya maniniwala na si Jessie ang nagpadala sa kanya doon sa simula pa lang. Kung alam niya na mangyayari ito, sa tingin ko, may iba sana siyang ginawa. Hindi niya siguro naisip kailanman kahit sa pinakamalayo niyang akala na si Jessie ay mahuhuli dahil sa pagpapakamatay na ginawa ni Lynn. O maparatangan dahil sa pera na ibinigay sa kanya ni Lynn. Walang kasalanan si Jessie. Ilang saksi ng estado ang tumistigo sa loob ng ilang linggo. Kasama na ang mga detektib na nag-imbestiga sa pagkamatay ni Lynn Hernan ng ilang buwan. Nagpatotoo si Detective Timothy Loberg ng Waukesha County na may isang palatandaang hindi tugma sa salaysay ng depensa. Batay sa iyong pagsasanay at karanasan bilang detektiv sa mga eksena ng kamatayan, naranasan mo na bang makakita ng pinaniniwala ang pagpapakamatay na may dinurog na mga tableta sa kanilang dibdib? Hindi. Nung ikaw ay nasa eksena at nag-imbestiga, may nakita ka bang sulat ng pagpapakamatay? Wala. Kung may natagpuan, kukunin mo ba ito? Oo, syempre. Sa huli, binago ng natuklasan ng medical examiner ang investigasyon. At napagpasyahan kong homicide ito na isang medical na desisyon, hindi nakabatay sa mga tagapagpatupad ng batas o sa mga alituntuning kriminal. Isa itong desisyon para sa pampublikong kalusugan sa totoo lang. At kung paano nangyari ang pinsalang ito ay dahil binigyan siya ng tetrahydrozoline ng ibang tao, kaya tinawag ko itong homicide. Kung siya mismo ang nagbigay nito sa sarili niya, iba sana ang kaso. Habang mas malapitan mong tiningnan, ang paraan ng pagkakalagay ng pulbos na ito sa katawan ng namatay, tugma ba ito sa lahat ng karanasan mo sa mga eksena ng kamatayan na kalaunan ay napatunayang pagpapakamatay? Hindi. Napansin mo ba ito? Bakit? Sa mga kaso ng paglunok, kadalasan nandoon ang substansya o produkto. Hindi naman laging ganoon, pero nakita natin maraming tableta niya, wala namang tetrahydrozoline. Pangalawa, ang mga pulbos o anumang nilulunok ay maaring magdulot ng pagbabago ng kulay sa labi o pagbula sa bibig dahil maaring naisuka ito o nawalan ng malay ang tao habang nilulunok ito. Pero parang pulbos lang ito na hindi dumikit sa kanyang bibig. Hindi nasuka o idinura, basta nasa dibdib niya lang. Umabot na sa 2 linggo ang paglilitis. Narinig ng hurado ang testimonya ni Scott Craig, dating nobyo ni Jessie at saksi ng estado. Nagpatotoo siya tungkol sa isang partikular na kasinungalingan na sinabi sa kanya ni Jessie kaugnay ng pagkamatay ni Lynn. Noong Oktubre 2018, may nabanggit ba sa iyo si Bibi Kruczewski tungkol kay Lynn Harnep? Oo. Noong Oktubre ng 2018, sinabi niyang pumanaw na si Lynn. Saan mo inakalaan na pumanaw si Lynn Hernan? Sa Fredert Medical Center. At bakit mo inakala yun?
dahil siya ay nasa coma sa freighters. Sinabi ba niya sa'yo kung may desisyon na ang mga doktor sa bule? At ano yun? Sinabi nila na nilunok niya ang Vicin. Vicin ba ang ginamit niyang salita o iba? Naalala mo? Sinabi niya na ito ay TET, medical na TET. Pero hindi ko alam ang eksaktong pangalan. Tetracoma naman. Sige. Pero sa huli, nilinaw niya na ito ay ang chemical sa Vicin. Kaya itong chemical ay nasa Vicin. Naalala mo ba kung anong buwan at taon kayo nag-usap ni Binibining Krzyzewski sa text? Hindi ko eksaktong natatandaan, hindi. Sige, ito ba ay bago o pagkatapos mamatay si Lynn Hearn? Pagkatapos. Naalala mo ba, iniisip mo na makatanggap ka ng mga text tungkol sa pagkalaso ng nobya mo? Galit at inisa ko, iniisip kung sino ang gumawa nito sa kanya. Tandaan, hindi lang si Jessie nililitis sa pagpatay kay Lynn, kundi pati umano sa pagnanakaw ng pera niya bago at pagkatapos ng pagkamatay. Naalala mo ba kung ilang tseke ang nasubaybayan mo mula sa money market account ni Lynn? Naniniwala ako na may kabuang 21 na tseke. Pero ang isang tseke ay yung isinulat ni Lynn para sa Wild Motors. Yung 20 natitirang tseke ay para kay Jessie Krzyzewski. Kaya mula Oktubre 2014 hanggang Nobyembre 6, 2018 kung kailan isinara ang account, 21 lang ang mga tseke na naisulat mula sa money market account ni Ms. Herman. Tama. Sinabi mong 20 doon ay para kay Ginoong Krzyzewski. Tama. Tinotal mo ba ang halaga ng 20 check na isinulat para kay Ginoong Krzyzewski? At iyon ba ang halagang nasa slide 77? Maaari mo bang basahin ng malakas ang halaga? Pakiusap. Ang kabuuan ng account na Pito, 601 ay $334,337 at 1 sentimo. Sige, at mula Oktubre 2014 hanggang Nobyembre 2018 na petsa, nagsimula ang account na yon sa $250,000. Tama ba ang sabi mo? Tama. At natapos sa $87. Tama. Nakita ang mga transaksyon sa Scotty's Pub, Stales Palace, Harawanami Bingo Casino, mga lugar na hindi pa lumalabas sa alinman sa mga dating statement ni Lynn. Tama, kaya nangyari ang mga yon pagkatapos niyang mamatay. Tama. Pero kahit nung buhay pa siya bago yon, sa tingin ko sinabi mo na bandang Setyembre 2018 mo nakita ang pagbabago? Sa account na ito lang naman, tama? Tama. Bago pa nung Setyembre ng 2018, nakita mo bang ginagamit ang account na 5336 ni Bibi Hernan sa mga ATM? Hindi. Nakita mo ba itong ginagamit sa mga lugar tulad ng Sal's Palace? Hindi. May nakita ka bang pagbili sa Potawatomi Casino? Hindi. Sige, kaya hindi lang ito nangyari matapos siyang mamatay, kundi hindi rin ito tugma sa dati mong pattern. Tama. Matapos iharap ng estado ang kaso nila, tinawag ng depensa ang sarili nilang mga eksperto, gaya ni toxicologist Henry Spiller na kumuwestiyon sa Passion and Medical Examiner. Nasa chart mo iyon. At sa tingin ko, hindi mo natalakay ang 4.1 mililitro ng Vicin sa tiyan niya. Tama ba? Well, yun ay kaya nating kalkulahin dahil ngayon, simpleng math na lang ito. Merong 300 mililitro. May 50 miligramo bawat mililitro ng tetrahydrozoline sa Vicin. Alam mo na, kaya pwede mo na itong kwentahin. Pwede mo itong gawin kahit saan. Malalaman mo, mga 1 kutsarita ang nainom niya at mga 1 kutsarita pa ang natira. Klaro na, mas marami siyang nainom dahil may gamot sa dugo niya. Pero may natirang halos 1 kutsarita sa tiyan. Ang 4.1 milliliters ay 1 kutsarita. Oo, pero sa technical na usapan, 5 talaga ang 1 kutsarita. Ang 1 kutsarita ay 5 milliliters, kaya kulang pa ito sa 1 kutsarita. Opo, ma'am. Sige, pwede mo na yung ibaba. Pakiusap. Hindi namin matukoy kung ilan na nasa dugo. Hindi, kasi ulit, hindi ito, walang mga pag-aaral na gumagamit ng tetrahydrocannabinol na iniinom. Hindi ito in-require ng FDA dahil para ito sa mata at hindi yon ang nilalayong gamit. Kaya hindi natin alam. Tinapos na ng depensa ang paglalahad ng kanilang kaso matapos tumestigo si Henry Spiller. Hindi tumestigo si Jessie Krzyzewski para sa sariling depensa. Pagkatapos ng 3 linggo ng testimonya at halos 40 saksi,
Oras na para magbigay ng huling argumento ang magkabilang panig sa hurado. Sa kasong ito, mga ginang at ginoo, ito ay isang taong may sapat na pananaliksik tungkol sa lason gamit ang sariling telepono. Ito ay isang tao na kumita ng mahigit $144,000 bago ang pagkamatay at mahigit $80,000 pagkatapos. Isang tao na nililinlang ang iba kapag siya'y napapahamak. Sinasabi ko sa inyo, mga ginang at ginoo, na inakala ni Binibining Shashevsky na makakalusot siya rito o madadaan niya ito sa salita. Ngunit ang totoo nito ay ang sani ng pagkamatay ay pagkalason. At ang paraan ng pagkamatay ay isang homicide. Noong namatay si Hernan, mas mahalaga siya kay Ms. Shashevsky na patay kaysa buhay. At ang taong ito na narinig ninyo, itong mapagmahal na tao sa kaliwa ay hindi nagpakamatay. Sabi ng depensa, kusang binigay ni Lynn ang pera kay Jessie. Bakit pa niya gustong patayin si Lynn? Ito ay kinikilalang sulat kamay ni Lynn. Mahilig gumastos ng pera si Lynn. Mahilig siyang mamigay ng pera. Mahilig siyang gumastos ng lampas sa kanyang kaya. Mahilig din siyang mamigay ng lampas sa kanyang kakayahan. Ganyan siya. Masaya siya kapag nagbibigay ng pera kay Jessie na parang anak na niya. Si Jessie ay laging nandyan para sa kanya. Malamang binigyan siya ni Jessie ng mga kwento ng paghihirap at humingi ng pera. Ngunit masaya si Lynn na magbigay. Ang krimen ay dapat gawin nang walang kanyang pahintulot. Walang ebidensya na hindi pumayag si Lynn. Kusang ibinigay niya ang pera kay Jessie. Ang kapalaran ni Jessie ay nasa hurado ng Waukesha County. 2 araw silang nag-usap. Noong Nobyembre 14, 2023, ibinigay nila ang hatol. Kami, ang hurado, ay napatunayan na ang akusado, si Jesse R. Krzyzewski, ay nagkasala ng first-degree intentional homicide ayon sa paratang sa unang bilang ng sakdal. Napatunayan ng hurado na ang akusado ay si Jesse R. Krzyzewski. Nagkasala ng pagnanakaw ng naililipat na ari-arian ayon sa paratang sa 2 bilang ng sakdal. Tungkol sa mga espesyal na tanong ng hatol, kung napatunayan ninyong nagkasala ang akusado, sagutin ang sumusunod na tanong. Ang ninakaw bang ari-arian ay higit sa $100,000? Sagot, hindi. Ang ninakaw bang ari-arian ay higit sa $10,000? Sagot, oo. Wala nang ibang halaga ang sinagot. Kami, ang hurado, ay napatunayan naming nagkasala si Jesse R. Krzyzewski sa pagnanakaw ng naililipat na ari-arian ayon sa 2 bilang ng impormasyon na nilagdaan ng tagapangulo ng hurado ngayong araw, 14 ng Nobyembre, 2023. Si Jesse Krzyzewski ay nahaharap na ngayon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Ang kanyang sentensya ay orihinal na nakatagdang gawin noong Desyembre ng 2023. Sa araw ng paghatol, umatras ang mga abogado ni Jesse. Babalik siya sa korte sa Waukesha County sa Abril 5 susunod na taon. Panahon na upang harapin ng mga mahal sa buhay ni Lynn ang napatunayang pumatay sa kanya. Si Lynn ay hindi isang adik o duwag. Si Jesse yun. Patuloy niyang ilason si Lynn hanggang pumanaw ito noong Oktubre 3, 2018. Ang sakit na tiniis ni Lynn ng maraming taon. Si Jesse ay masama at may demonyo sa loob niya. Sinubukan niyang agawin ang pagkakakilanlan ni Lynn. Pero imposibleng mangyari dahil sobrang pangit siya sa loob at labas. Siya ang pinakamasama sa sangkatauhan. Isa siyang walang silbi, walang silbing tao. Kilala siyang sinungaling at magnanakaw. Ngayon, napatunayan ding mamamatay tao siya. Jesse, kapag nakarating ka na sa bago mong tahanan, sana ay abusuhin ka at tratuhin ka tulad ng pagtrato mo kay Lynn at ipasapasa ka na parang pinagpasapasa ang piraso ng karne. Ang habambuhay na kulong na walang parole ang pinakamaliit mong problema. Ang manloko ng babae sa kulungan ay parang bakasyon lang kumpara sa pupuntahan mo. Naghihintay sa iyo ang demonyo. Sana mabulok ka sa impyerno. Lynn. Si Lynn Hearn ay isang anghel sa langit. Naway mapayapa ka na, Lynn. Miss na miss ka namin at palaging mamimiss. Patawad talaga, pagpalain ka ng Diyos. Si Jennifer Flower, ina ni Jesse, na hindi kinasuhan, ay patuloy na tinutukoy si Lynn Hernan bilang kaibigan at hindi sang-ayon sa desisyon ng hurado. Naniniwala talaga ako na. Sana. Hindi ako naniniwala na may kasalanan siya, kaya sobrang hirap nito para sa akin.
Hindi ako naniniwala na siya. Ang pumatay sa kanya. Naniniwala ako sa iba't ibang dahilan na ang kaibigan kong babae ay nagpakamatay at may record siya na nagpapatunay nito. At Sana. ikaw na bahala dito, alam mo na yan. Na pag-aralan mo ito at pag-isipan ang usaping ito ng may buong malasakit at isaalang-alang ito kapag gumagawa ka ng desisyon. Habang pinili ni Jessie na hindi magsalita sa paglilitis, nagsalita siya sa kanyang paghatol. Ginamit ni Jessie ang kanyang huling mga salita sa hukom upang ipahayag ang kanyang pagiging inosente. Sabi niya, si Lynn lang ang may kasalanan sa pagkamatay ni Lynn. Gusto nilang isipin ninyong ito ay homicide na tungkol sa pera at vezin. Linawin natin, walang pagpatay. Hindi ako pumatay o naglason kay Lynn. Hindi ko siya binigyan ng tableta o iba pa. Baka nagpakamatay siya o namatay sa aksidenteng overdose. Hindi mo pwedeng baguhin ang totoong nangyari ayon sa gusto mong bersyon dahil lang ayaw mo sa katotohanan. Hindi mo pwedeng sisihin ang isang tao sa bagay na hindi naman niya ginawa. Hindi mo pwedeng ipasa yon sa iba. Hindi talaga pwede. Mabigat na mapadbintanan at mahatulan sa pagpatay kahit wala akong kasalanan. Hindi rin naman nito maibabalik siya o mapapadali ang buhay niya. Ako ang sinisisi mo sa ginawa niya. Mga desisyon niya yon, mga pinili niya, mga aksyon niya, at hindi ng iba. Hindi nabigil si Hukom Jennifer Duro nang direktang kausapin si Jessie. Pero dahil nakita ko ang lahat, kailangan ko itong itanong ng hayagan. Hindi ito rhetorical na tanong, pero nilalason mo ba talaga si Lynn Hernan simulat sa pool? Pagkatapos mong makalaya mula sa kulungan. Hindi. Hindi ako humihingi ng sagot. Oras ko ito. Kaya, wag mo akong gambalain. Lalo siyang lumala ang sakit. Matapos mong muling pumasok sa buhay niya, araw-araw. Sa huli, nauwi siya sa ospital. Noong Setyembre ng 2018. Hindi may paliwanag. Hindi namin alam ang nangyayari, pero ang alam natin, gumaling siya. Ano ang hindi posibleng mangyayari sa ospital? May taong ilalason siya gamit ang THZ. Mataas masyado ang panganib doon. Mga kamera o kung ano man iyon. Sa tingin ko, iyon ang nagbigay sa'yo ng go signal. Sabi mo, hindi yun natuklasan dahil sa tingin ko ang nangyayari. Ay ginagamit mo yon para kontrolin si Lynn Hernan, para nakawan siya, para makuha ang kontrol sa mga account niya. Sa tingin ko, siya talaga ang pinuntirya mo. Ang hapol ni Hukom Duro kay Jessie ay para sa marami, ay tila isang hustisyang angkop sa ginawa niya. Sa kasong first degree intentional homicide, bilang isa, magpapataw ako ng habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng pinalawig na pangangasiwa matapos ang 30 taon. Iyon ay magpapalapit sa iyo kung hindi isasama ang mga kasong pagnanakaw sa halos 70 taong gulang mas matanda kaysa sa edad sana ni Lynn na yon. Iyan ang dahilan kung bakit sa bilang 2 at 3 maglilingkod ka ng sunod-sunod na pinakamataas na sentensya pagkatapos ng bilang 1. Sa tingin ko, kung gagawin ko pa ang ibabukod doon, base sa iyong nauna. Pamemeke at maling paggamit, mga hatol sa mabibigat na krimen at ang iyong kakulangan ng magandang record habang nasa ilalim ng pinalawig na superbisyon ay magpapababa ng halaga sa bigat ng mga nagawang kasalanan na yon. Pinag-aralan ko ito ng mabuti at ang layunin ko ay maabot ang target, kaya ganoon ko ito inayos. At ang target na iyon ay maging kwalipikado ka sa panahong malapit ka ng mag-80 taong gulang. Si Jessie Karcheski ay nagsisilbi ng sentensya sa Tecumseh Correctional Institution sa Wisconsin. Salamat sa panonood. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo muli dito sa susunod na linggo kasamang isa pang babaeng kriminal.